May bagong loan app na makikita sa Google Play Store. 50,000 pesos daw yung maximum na pwedeng ipahiram. Mukha siyang legit. Mukhang legit. Pero para sa akin, parang legit na nakakalito. Panoorin nyo na lang yung video na to. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's your original utang queen, professional utangera, Ate Red. And for today's video, yung focus natin ay sa kay Supreme Money, na under sa kay Supreme Money din, na makikita mo siya sa list of recorded online lending platforms. Pero guys, wag muna. Kahit na sinasabi niyang maximum loanable or amount na pwede mong hiramin is 50,000 pesos, wag muna guys, because ako'y nag-try dito at meron ako mga na-observe na dapat niyong malaman. But bago ang lahat, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, make sure you are subscribed. Kasi dito sinusubukan ko yung mga online lending platforms para sa inyo. Para naman meron kayong heads up at hindi kayo sulong na lang ng sulong guys ha. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. So keep watching na lang kayo at saka na kayo mag-decide at the end of this video kung talaga bang susubukan nyo tong si Supreme Money or hindi. Mukha siyang bago pero bakit may mga 3,000 plus na yung nagbigay sa kanya ng stars? 4.9 pa yung rating. Sabi niya, clear loan details, no hidden charges, 24/7 customer support daw, various payment methods, fast online approval, and instant fund transfer. Fast online approval. Really? Bago kayo magsimula sa pag-a-apply, hingi po siya ng mga permission request. We require your explicit consent to access the following information from your phone. SMS, calendar, GPS, location, call log, list of installed apps, image, device information, and phone numbers. Specifically, we only collect the phone numbers of 2 emergency contacts. Too good to be true, guys. Anyway, so I had to agree para makapagpatuloy at ay katapos yung magbigay na aking phone number at mag-OTP. O, ayan. At yung from 50,000, naging 20,000 na lang daw yung maximum offer. But hindi pa yan happy ending, guys. Huwag kayo kagad dyan mga niwala, guys, sa 0.06% per day. And 120 days, sa dulo, lumabas po yung kanyang offer. Ewan ko bakit hindi na siya nagpapili ko anong ID yung tinatanggap niya. Pero nung pinicturan ko, as far as I remember, nung pinicturan ko yung aking driver's license, na-capture niyo yung information doon. Dapat clear na clear yung pagkaka-picture nyo. So, kung hindi kayo makapagpatuloy, baka blurred, okay? Humingi rin siya ng disbursement method, GCash, GrabPay, tsaka PayMaya. Congratulations daw, you finished all certification. O, ayan guys, lumabas yung kanyang offer at naging 1,500. Pero asa ka doon, bes. Hindi yan totoo, based on my experience. At least, it gave me the chance na masilip-silip yung kanyang mga ikakatas. Dahil 1.5 na nga lang yung offer, hindi mo pa buong matatanggap. So, yung 1.5, babawasan niya ng 570, may pa 5. May pa 2 terms pa siya. Pero huwag na rin kayong umasa dyan, bes. Kasi after 7 days, bayad na yung 1,485. And yung matatanggap mo is 930 na lang. Fake news yung pa long term niya. Sabi ko, try ko. Di ba normally hindi ako ekis yung mga ganitong offer sa akin. Pero tinry ko, sinubukan ko nga kung talagang supreme. Kung matatanggap mo ba yung 900 na yan? Nako, legit siya guys. Legit siyang nakakalito. Hindi po siya fast approve. Sabi niya, results will be refreshed in 24 hours. Kaya next day ko pa nalaman yung result na parang hindi mo naman maintindihan. Kaya legit nga siyang nakakalito. There's no available credit. Limit frozen. Yun pala, reject pala. Pero nung ni-refresh ko, sabi niya naman, total limit na naman. Total limit na 1.5. Hindi naman lumalabas na frozen. Pero walang nangyayari. Kahit i-click ko yan, walang nangyayari. Hindi ko siya ma-applyan. So yung loan app na to, wala po siyang option to delete the account. Ewan kung bakit, dapat meron. Kasi aanhin ko pa. Dapat let go na nila yung information ko, no? Wala namang mangyayari. Sabi niya dito, use my limit 1,500. Wala naman akong magagawa dyan. Hindi ko naman yan magagamit. Kahit na sinasabi niya hindi frozen. Sabi niya, apologies, but currently no fitting products have been identified. Meaning reject? Ano ba yan? Nakaka-confuse siya. So anyways, total, okay lang. Hindi naman kawalan na hindi ako nakatanggap ng loan sa kanya. Dahil yung matatanggap ko lang naman is 930. Tapos babayaran ko yung 1,485 after 7 days. And then the next, yung natitirang 15 after ilang days pa na para lang kunyari masabing long term. 7 days lang naman pala. Yeah, guys, huwag nyo nang ibigay yung mga personal information nyo sa loan app na to kasi nakakalito siya. So, ewan ko kung may na-approve, pero ang dami nagsasabi dun sa comment section na yung mga nagbigay sa kanya ng 1 star, kahit na yung iba nagbigay pa ng 5 star sa kanya,
pero hindi naman sila masaya sa loan app na to. So, ayun. So, based on my personal experience, hindi rin ako naging masaya, hindi ako na-impress. Medyo disappointing nga yung loan app na to. So, ano ba? So, wag nyo na ibigay yung mga personal information nyo. Imagine, ang dami niyang sisilipin. Pagkatapos, hindi naman pala 20,000. Kahit na 20,000 man. Pero syempre, you can just imagine na kung 20,000 man, you can just imagine how much yung ikakaltas niya. O, diba? Grabe. Huwag kayo maniwala dyan sa offer niya. Anyways, so, yun nga, sabi niya, listed daw siya sa Securities and Exchange Commission. Lumalabas pa nga yung kanyang registration number. Pero parang, hindi ko ma-establish yung connection eh. Ito yung website. Bakit ito may app? So, totoo ba to? So, I don't know. Dapat, kung totoo man si Supreme Lending na andun sa SEC, dapat silipin niya yung loan app na to. Otherwise, yung business nila, kung legit man, maapektuhan din. So, yung loan app na to, humihingi po ng mga information like educational background, stuff like that. At kung may overdue ka ba, mga ganon. Pero, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa loan app na to, guys. Picturean mo yung ID mo, makaka-capture nyo yung information nyo. So, really, ask yourself, hindi ba talagang magbigay ng information sa loan app na to? So, dapat pinag-iisipan po yung ganito. Anyways, kung hindi pa kayo subscribe na kayo dito guys sa channel because ako yung nagtatry ng online loan platform para kayo merong idea kung okay ba to o hindi. And now, we just found out na looks promising si Supreme Lending pero parang hindi naman siya worth ng ating time. But of course, it's just my opinion. It's based on my experience. At nasa inyo po, yan, kung sino mag-try, hindi ko kayo pipigilan. Pero, yung pakiusap ko lang is just be careful. So, kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms na tried and tested, okay naman, na-approve man ako o hindi, you can go to this playlist, Legit Loan Apps by Ate Red. Huwag kayong mapunta kung saan-saan ha. And these loan apps are, so far okay naman sila ha. So, try nyo, baka andun yung loan app na hinahanap nyo talaga. And for now, iwasan nyo na lang to si Supreme guys ha. Kasi nalito ako sa kanya, baka malito rin kayo. And that is all for today's video. I hope to see you on my next vlog. Bye!